Um, about yung tanong ko, Pangatlo, yes. ito naman bro, lagi kasi ginagamit ng mga atheists. Mm. O kahit ng mga ibang sekta siguro o relihiyon na um, ang argumento na kung alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, may free will ba talaga tayo? So, Mm. ang pinakatanong ko bro is, paano ba natin ipapaliwanag na hindi contradiction ang free will ng tao at ang all-knowing nature naman ng Diyos? Yes, madali lang, no? Madali lang. Um, halimbawa, ikaw bro, may anak ka na? Wala pa bro. Wala ka pang anak. So, ang isang ama bro, meron siyang gustong mangyari sa anak niya. Hmm. Di ba? Hmm. Gusto niya sa anak niya maging doktor. Pero, ang anak niya, merong tinatawag na kalayaan. Pumili kung ano ang gusto niya. Di ba? Ikaw na mapagmahal na ama bro, hindi mo pipilitin ang anak mo kung ano yung gusto niyang maging paglaki niya, tama? Kung gusto niya kung gusto niya maging nurse, ano bang magagawa mo? Gusto ng anak mo, ikaw na mapagmahal na ama, ibibigay mo yun, susuportahan mo, tama? Hmm. Kahit na ang gusto mo sa kanya ay maging engineer. Tama, bro? Yes, tama bro. Ang Diyos, isa lang ang gusto ng Diyos sa atin, magpakabanal. Nung ginawa niya ang tao, si Adan at si Eva, banal na yon, no? Mayroon silang tinatawag na ah, sanctifying grace. Yun yung grasya ng kabanalan na nasa kanila na yung grasya na yun kahit sakit hindi nila mararanasan. Pero dahil meron silang free will na ibinigay ng Diyos sa kanila, ginamit nila yung free will eh. Ginamit nila ang free will na sundin ang kalooban nila, hindi ang kalooban ng Diyos. Isa lang naman ang gusto ng Diyos eh. No? Ang batas lang ng Diyos na ibinigay sa kanila, pwede kayong kumain anumang bunga. Lahat ng pagkain na nakikita nyo dyan, pwede nyo kainin maliban sa isang bunga. Pero ginawa pa rin nila, pinili pa rin nila yung kalooban nila na kainin dahil sa sulsul ng demonyo. Kaya nga, sabi ni Pope Francis, wag natin kausapin ang demonyo, wag tayong makipag-communicate. Kasi ganun siya katuso. Once pumasok ang temptation, tapos sinakyan mo, yun yung conversation eh, na ng demonyo sa atin. Sinakyan mo yung kanyang itinanim sa utak mo, doon siya makakapasok, doon kanya makukurap. No? Na gagamitin mo na ngayon ang kalayaan mo, labagin ang utos ng Diyos, tulad ni Adan at Eva. So hindi po contradict ang all-knowing ng Diyos sa will ng tao. Kasi tayo ay persona tulad ng Diyos. Ano ba ang definition ng person? Person is a being who possesses will and intellect. Kapag sinabi mo na wala tayong will, ibig mong sabihin wala, hindi tayo persona, bro. Hayop tayo. Nakuha mo? Hmm. Ganun lang. Kapag kapag aminado ka na ikaw ay isang persona, therefore you are you have will. So hindi siya contradict sa pagiging alam ng Diyos ang lahat. Kasi Diyos siya, yun ang kanyang nature. Nature niya, alam ang lahat. No? Yun ang nature niya. So hindi yung contradict. Kasi kahit na alam na niya yung dumarating, pero hinayaan pa rin niya kasi nga gumawa siya ng tao, hindi robot. At yung tao na ginawa niya, binigyan niya ng karunungan. Binigyan niya ng karunungan na wag gawin to. Pero ang tao, gawin pa, ginagawa pa rin yung hindi gusto ng Diyos. Kasi nga may will tayo eh. 'Di ba? Kaya nga sa paggawa pala niya ng tao, mayroon na siyang inihanda na isang lugar din na tapunan ng demonyo. Demonyo lang sana. Kaso ang daming taong gustong sumama sa demonyo, kaya talaga napunta rin sila doon, yung impyerno. So, para saan yung impyerno na ginawa ng Diyos? Kung hindi niya alam na may mapupunta doon, kapatid. Di ba? Yes bro. Tama bro. Mm.
Gagawa siya ng impyerno na walang reason. So hindi contradict ang pagiging alam ng Diyos ang lahat, kasi pagiging omniscient ng Diyos, ang pagiging alam niya ang lahat, it's because nature niya yan. Nature niya yan. No, yung malaman ang lahat, nature. So hindi siya contradict, kasi yung will ng tao binigay sa atin yun ng Diyos eh. No, Galatia 5:13, binigay sa atin yun ng Diyos eh. Galatia 5:13, basahin natin ha. Galatia 5:13. Anong sabi dito ni San Pablo? Wala ba tayong will? O sabi dito, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Ano yung kalayaan? Will, hindi. Will. So may will ang tao. Biblically speaking, kung Kristiyano tayo, bro, may will talaga ang tao. No? Kahit pa sabihin ng mga atheista na walang will, imposible yun na wala silang will. No? Kasi, alimbawa, utusan sila ng mga magulang nila, tapos yung utos hindi nila gusto, anong tawag doon? Bro, Medyo maingay ang background. alam nga naman sabihin lang nila, feelings lang yun, feelings, anong feelings? Will yun. Kalooban mo yun na ayaw mo sundin ang gusto ng ang mga magulang mo. So yan sagot natin bro, hindi contradict ang pagiging all-knowing ng Diyos sa ibinigay niya sa will ng tao. Bro Junri. Yes, bro Jel. Ito actually exact to. Ang daming tatanungin, if God is love, bakit ang daming may sakit, ang daming ganito? Isa yon, no, na hindi alam ng mga tao if God is love daw. So, hindi nila alam na ang tao ay may free will nga. Biblical lang tayo, may bibigay akong talata bro, no, para ibigay mo sa mga atheists yan. Ang Diyos nagbigay ng panuntunan. Bro Junri, pakibasa mo ito, eksakto doon sa tanong. Binigyan ng pagkakataon ng mga tao, pero kung ano ba yung pinili talaga. Deuteronomy chapter 30 nga bro Junri, 30 verse 15 to 19. Pansinin niyo ito yung eksaktong free will. 30, 15 to 19. 15 to 19. Niyo, sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos dito. Binigyan ng chance yung tao eh. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan, na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ito, talagang will na ang inano dito, na lumakad ka sa kanyang mga daan. Ito ang gusto ng Diyos sa atin. At tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ngunit, kung ang iyong puso ay lumiko, ayan, at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos. Pause mo dyan, bro Junri. Pause mo dyan. Pansinin nyo. Ngunit kung ang iyong puso, it's up to you. That's free will, kapatid. No? So hindi niya sinabing hindi na niya sinabi sa mga tao, sigurado ito na yung gagawin niyo. Hindi. Kung mayroon siyang kung ibig sabihin nasa atin. Conditional. Tayo pumipili, hindi ang Diyos. Hindi niya maano dahil nga ayaw niya pakialaman ng free will natin. Tuloy bro Junri. Nandiyan yung bro nasa 6:17 na ba tayo? Pansinin niyo yung mangyari 17. Sa 18 na yata. 17. Yung ngunit yung 17 ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong pinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay. Ito, mayroon ng will dito. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay.
ikaw at ang iyong binhi. Oh, bakit maraming mapupunta sa impyerno? Bakit maraming sabi ng iba, bakit paano may impyerno? Mahal tayo ng Diyos, no? Ito na ngayon ang sitwasyon na nangyari. Sabi ni Jesus mismo, New Testament na, Juan 3:19. Ano ang pinili ng tao? Juan 3:9. 19, bro. 19 pala. Itong nangyari ngayon. Kaya walang connection ang kagustuhan ng Diyos. Yun talaga yung gusto niya, piliin siya. Anong pinili ng tao? Free will ito. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw. Ito ang kahatulan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Ayan, so may will talaga. Kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang manggawa. Yan po, kompletong verse yan para sa free will na tinatawag natin, brother.